isang taong isasara ang ilang bahagi ng EDSA Kamuning Flyover. Kailangan itong patibayin laban sa posibleng pagtama ng malakas na lindol sa Metro Manila. Nasa frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawi. Matapos ang magnitude 7.2 na lindol sa Taiwan nitong Miyerkules, niyanig din ng magnitude 6 na lindol ang Fukushima region sa hilagang bahagi ng Japan nitong Huwebes. Sa Amerika naman, magnitude 4.8 na lindol ang tumama na naramdaman sa New York at New Jersey. Sa gitna ng sunod-sunod na mga pagyanig na yan, nagpaalala ang PHIVOLCS na dapat maghanda ang Pilipinas sa malalakas na lindol. Posibleng araw na mas malakas na lindol pa ang tumama sa bansa dahil pasok tayo sa Pacific Ring of Fire. 6 ang aktibong oceanic trenches sa Pilipinas. At kapag nagkaroon daw ito ng paggalaw, posibleng lagpas magnitude 8 na lindol ang yumanig sa bansa. In summer, it's capable of generating 8.2 earthquake. The Manila Trench is capable of generating 8.3 earthquake. So magnitude 8 and above, capable po sila. And Dapat din umanong paghandaan ang posibilidad ng tsunami lalo na't napalilibutan ng tubig ang Pilipinas. Payo ng PHIVOLCS, maging alerto sa 3 senyales na shake, drop, and roar. so when we say shake, there is a strong shaking na halos hindi ka na makatayo. And drop, there is a sudden retreat or of water. Yung sa dagat, nagre-retreat siya, nag-recede. And then roar, unusual sound, rumbling sound coming from the sea. Sa oras na may maramdamang isang senyales, lumikas na raw agad sa mataas na lugar. Hunyo ng nakaraang taon nang sabihin ng National Disaster Risk Reduction and Management Council na higit 60,000 ang maaaring mamatay sa bansa kapag tumama ang isang magnitude 7.2 na lindol sa Metro Manila na tinatawag na The Big One. Ikinatuwa naman ng PHIVOLCS ang mga ginagawang paghahanda ng MMDA at DPWH sa The Big One. Mas maganda rin daw na gawing quake resilient o patibayin ang iba't ibang infrastruktura. Isang halimbawa ang EDSA Kamuning Flyover na may ilang bahagi ng southbound lane ang isasara habang sumasailalim sa retrofitting. Ito yung ating mga kababayan na i-clear po natin yung mga alternative routes na yan at especially yung mga mabuhay lanes. Malapit po dito sa mga areas kung saan may mga gagawin po ang DPWH. Magsisimula sa April 25 ang partial closure ng Kamuning Flyover na tatagal ng 11 buwan. Mananatili namang operational ang EDSA Busway Lane sa naturang flyover. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Mga kapatid, Nikki de Guzman po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline kahit weekend, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.